Nang magkagayoy pumasok si Jose at isinaysay kay Faraon at sinabi, Ang aking ama, at ang aking mga kapatid, at ang kanilang mga kawan, at ang kanilang mga bakahan, at ang lahat nilang tinatamkilik, ay dumating na mula sa lupain ng Kanaan, at narito, sila'y nasa lupain ng Gosen. At sa kanyang mga kapatid ay nagsama siya ng 5 lalaki, at mga iniharap niya kay Faraon. At sinabi ni Faraon sa kanyang mga kapatid, Ano ang inyong hanap buhay? At kanilang sinabi kay Faraon, Ang iyong mga lingkod ay mga pastor, kami at gayon din ang aming mga magulang. At kanilang sinabi kay Faraon, Upang makipamayan sa bayang ito ay naparito kami, sapagkat walang makain ang mga kawan ng iyong mga lingkod, dahil sa ang kagutom ay mahigpit sa lupain ng Kanaan. Ngayon nga, ay isinasamo namin sa iyo, na pahintulutan muna ang iyong mga lingkod ay tumahan sa lupain ng Gosen. At sinalita ni Faraon kay Jose, na sinasabi, Ang iyong mama at ang iyong mga kapatid ay naparito sa iyo. Ang lupain ng Ehipto ay nasa harap mo. Sa pinakamabuti sa lupain ay patirahin mo ang iyong ama at ang iyong mga kapatid. Sa lupain ng Gosen patirahin mo sila. At kung may nakikilala kang mga matalinong lalaki sa kanila, ay papamahalain mo sa aking hayop. At ipinasok ni Jose si Jacob na kanyang ama, at itinayo niya sa harap ni Faraon, at binasbasan ni Jacob si Faraon. At sinabi ni Faraon kay Jacob, Ilan ang mga araw na mga taon ng iyong buhay? At sinabi ni Jacob kay Faraon, Ang mga araw na mga taon ng aking pakikipamayan ay 130 taon. Kaunti at masasama ang mga naging araw na mga taon ng aking buhay, at hindi umabot sa mga araw na mga taon ng buhay ng aking mga magulang sa mga araw ng kanilang pakikipamayan. At binasbasan ni Jacob si Faraon at umalis sa harapan ni Faraon. At itinatag ni Jose ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid, at sila'y binigyan ng pag-aari sa lupain ng Ehipto, sa pinakamabuti sa lupain ng Ramses gaya ng iniutos ni Faraon. At pinakain ni Jose ng tinapay ang kanyang ama, at ang kanyang mga kapatid, at ang buong sangbahayan ng kanyang ama, ayon sa kani-kanyang sangbahayan. At walang tinapay sa buong lupain, sapagkat ang kagutom ay totoong malala, na anupat ang lupain ng Ehipto, at ang lupain ng Kanaan ay nanglulupaypay dahil sa kagutom. At tinipon ni Jose ang lahat ng salapi na nasumpungan sa lupain ng Ehipto, at sa lupain ng Kanaan, dahil sa trigong kanilang binibili, at ipinasok ni Jose ang salapi sa bahay ni Faraon. At nang ang salapi ay maubos na lahat sa lupain ng Ehipto, at sa lupain ng Kanaan, ay naparoon kay Jose ang lahat ng mga Egyptyo, at nagsabi, Bigyan mo kami ng tinapay, sapagkat bakit kami mamamatay sa iyong harap? Dahil sa namin salapi ay naubos. At sinabi ni Jose, Ibigay ninyo ang inyong mga hayop, at bibigyan ko kayo dahil sa inyong mga hayop, kung naubos na ang salapi. At kanilang dinala ang kanilang mga hayop kay Jose, at binigyan sila ni Jose ng tinapay na pinakapalit sa mga kabayo, at sa mga kawan, at sa mga bakahan, at sa mga asno, at kanyang pinakain sila ng tinapay na pinakapalit sa kanilang lahat na hayop sa taong yaon. At nang matapos ang taong yaon ay naparoon sila sa kanya ng 2 taon, at kanilang sinabi sa kanya, Hindi namin ililihim sa amin Panginoon, na kung paano ang aming salapi ay naubos, at ang mga kawan ng hayop ay sa ating Panginoon, wala na naigiwan sa paningin ng ating Panginoon kundi ang aming katawan at ang aming mga lupa. Bakit nga kami mamamatay sa harap ng iyong mga mata, kami at ang aming lupa? Dilhin mo ng tinapay kami at ang aming lupa, at kami at ang aming lupa ay paaalipin kay Faraon, at bigyan mo kami ng dinhi, upang kami ay mabuhay, at huwag mamatay, at ang lupa ay huwag masira. Sa ganito ay binili ni Jose ang buong lupain ng Ehipto para kay Faraon, sapagkat ipinagbili ng bawat isa sa mga Egyptyo ang kanyang bukid, dahil sa ang kagutom ay totoong mahigpit sa kanila, at ang lupain ay naging kay Faraon. At tungkol sa mga tao ay kanilang ibinago sila sa mga bayan mula sa isang dulo ng hangganan ng Ehipto hanggang sa kabilang dulo. Ang lupa lamang ng mga saserdote ang hindi niya nabili, sapagkat ang mga saserdote may bahagi kay Faraon, at kanilang kinakain ang kanilang bahagi na ibinibigay sa kanila ni Faraon, kaya hindi nila ipinagbili ang kanilang lupa. Nang magkagayoy sinabi ni Jose sa bayan, Narito, aking binili kayo ng araw na ito, at ang inyong lupa ay para kay Faraon. Narito, ito ang ipambibinhin ninyo, at inyong hahasikan ang lupa. At mangyayari sa paghahani ay inyong ibibigay ang 5 bahagi kay Faraon, at ang 4 na bahagi ay sa inyo.
Sabinhi sa bukid at sa inyong pagkain, at sa inyong mga kasambahay, at pinakapagkain sa inyong mga bata. At ginawang kautusan ni Jose sa lupain ng Ehipto sa araw na ito, na mapapasa kay Faraon ang ikalimang bahagi, liban lamang ang lupa ng mga saserdote na hindi naging kay Faraon. At si Israel ay tumahan sa lupain ng Ehipto, sa lupain ng Goshen, at sila'y nagkaroon ng mga pag-aari roon, at pawang sagana at totoong dumami. At si Jacob ay tumira sa lupain ng Ehipto na 17 taon, kaya't ang mga araw ni Jacob, ang mga taon ng kanyang buhay, ay 147 taon. At ang panahon ay lumalapit na dapat nang mamatay si Israel, at kanyang tinawag ang kanyang anak na si Jose, at sinabi niya sa kanya, Kung mayo'y nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay ilagay mo, isinasamo ko sa iyo, ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita, at pagtakitaan mo ako ng kaawaan at katotohanan, isinasamo ko sa iyo huwag mo akong gilibing sa Ehipto. Kundi pagtulog kong kasama ng aking mga magulang ay dadalhin mo ako mula sa Ehipto, at ililibing mo ako sa kanilang libingan. at kanyang sinabi, Aking gagawin ang gaya ng iyong sabi. at kanyang sinabi, Sumumpa ka sa akin, at sumumpa siya sa kanya. At yumukod si Israel sa ununan ng higaan.